Inaresto na si Senyor Aguila at iba pang opisyal ng may kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Naungkat din ang mahigit 200 batang namatay sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inalis na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Order of Contempt sa 4 na opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kabilang dyan sina Jaren Skelario o Senyor Aguila at Mamerto Galanida na siyang Vice President ng SBSI. Makakauwi na sana sila pero bigla namang naglabas ng arrest warrant ang korte sa Dapa, Surigao del Norte. Kayo po, may warrant of arrest for qualified trafficking. Agad naman itinurn-over ng Senado sa Department of Justice ang 4 na SBSI officials. Bukod sa kanila, arestado rin ang 10 miyembro ng umano'y kulto sa Socorro. Dinala sila sa NBI facility sa New Bilibid Prison. Inaresto sila para sa kasong child abuse, sa pilitang pagpapakasal at sa pilitang pakikipagdalik sa mga minor de edad na miyembro ng SBSI. Non-bailable ang mga kaso laban sa mga opisyal. Bago yan, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros ang mahigit 200 bata na umano'y namatay sa sitio Kapihan. Napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Humarap sa pagdinig ang isang Randolph Balbarino. Pinaanak daw ng kumadrona ang kanyang misis sa function hall ng sitio Kapihan. Pero nag-agaw buhay ang sanggol. Sinubukan niyang dalhin sa ospital ang anak pero pinagbawalan siya. Kahit nga raw sa paglibing, istrikto si Senyor Aguila. Bawal ang sementadong puntod at bawal ang may nakatusok na krus. Kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal daw ni Senyor Sero. Sagot dyan ni Senyor Aguila. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Dumistansya naman sa kontrobersya ang Vice President ng SBSI na si Mamerto Galanida. Siya ang itinuturong utak ng kulto at siya ang nagdidikta kay Senyor Aguila. If they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God? If it's powerful, that is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat? Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. Wala akong alam. Kung sino nag-appoint ng kumadron. Maging ang Secretary General ng SBSI, ginisa rin at pilit pinaamin ng mga senador. Pero ang madalas din niyang sagot, wala akong alam. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng Kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary General. Kanino pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Kahit si Senador Ronald De La Rosa, hirap ring pumiga ng impormasyon. Ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Sabi naman ni Socorro Surigao del Norte Mayor Riza Timka, walang permit ang sementeryong itinayo sa sitio Kapihan. Pati ang Department of Environment and Natural Resources giniit na hindi pwedeng magtayo roon ng sementeryo dahil protected area yon. Si Senyor Aguila naman, hinayaang si Galanida ang magpaliwanag. Our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang Trillian. Dahil protected area ang sitio Kapihan, plano ng gobyerno na i-relocate ang mga miyembro ng SBSI sa 9 na barangay sa Surigao del Norte. Tuturuan daw silang maghanap buhay at mapabilang sa komunidad. Ibabalik din daw ang mga bata sa eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.